ikaw ay sinungaling. Puro pakitang tao. Yan ang nangyayari. Lahat ng sinasabi mo ay pinagdududahan ng taong bayan. Ako nagtataka kayo kung bakit wala naniniwala sa inyo. Opo. Tinalo nyo ba si Noynoy Aquino bilang pinakamumuhian na Pangulo? Grabe, Ang no? galing nyo, palakpakan, winner! Hindi ganun ka walang tiwala kasi sa kanya. Pwede siyang mag-press conference ngayon, sabihin niya, ngayon ay Huwebes, 1 ng Enero. Hindi pa siya pagtitiwalaan, i-google pa kung tama yung sinasabi niya. Hindi ganun ka walang tiwala kasi sa kanya, eto nga ang mabigat po dyan, kanya nga po, ang nangyayari ay bagsak ang kredibilidad, ang tiwala Opo. ng mga tao sa administrasyon. Yan, oo. At ito po, pagpasok ng bagong taon bad news. Oo. Ito, nung nagmo-monitor ako ng news tuwing umaga pagkagising ko, Opo. ay nagmo-monitor ako ng news. Tumaas pala ang dami ng mga Pilipino na illiterate. Grabe, oo. Opo. Oo, matindi ito, ha. Sa Functional Literacy Survey ng Philippine Statistics Authority, 24 million Filipinos, that's around what? 20% ba ng population? Almost 20% pa, 180, mga 180 tayo, di ba? Opo, opo. Ay functionally illiterate. Ito ay edad na 10 hanggang 64. 64 na taon gulang ay functionally illiterate. Ibig sabihin, ang nasusulat lamang nila ay yung kanilang pangalan at mga simpleng mga salita. While Hanggang 5.8 million are basically illiterate. Wow. No read, no write. Di marunong bumasa, di marunong sumulat. Mabigat. Baka walang time mag-aral. Hindi naman pwede yun di ba? Dapat lahat may free public education tayo hanggang high school, hanggang college na nga di ba? Opo, opo. Anong excuse mo na 5.8 million basically illiterate? Pambihirang buhay naman ito. Hindi, at ang tinuturo kasi nila na number one reason, bukod sa kakulangan ng facilities, ay malnutrition. Sapagkat kung hindi kumakain yung mga bata, hindi magde-develop ang brain niya, hindi makaka-absorb yan. Opo. Kaya kami sa Rotary Club, medyo inactive na lang kasi ako sa Rotary Club ng Grace Park. Yung pakain namin sa Andres Bonifacio Elementary School, hindi lamang, di ba yung iba, pakain once a month, Opo. once a week. Kami, every day, buong Wow. school year. Ang galing. At saka, 2 meals a day. 2 meals or 3 meals. Talagang pinakakain namin, nagdi-develop yung mga bata. Ay, Kasi ang ganda. kung hindi nakakain yan, pinapasok mo sa eskwela, kakalang-kalang yung sikmura niyan. Anong concentration ang maaasahan mo dyan? Tama. Oo. Yan ang mabigat dito sa pangyayari natin. Kala ko binalik sir yung Nutriban. Gatas, mga ganon. Anong pambili mo ng gatas kung inubos mo sa flood control? Yan nga ang mabigat dito sa flood control. Daang bilyon. Ay. Trilyon na nga kung i-consider mo pa yung 23-24. Isipin mo, isang congressman lang, si Speaker lang, Romualdez, bago siya nag-resign. Grabe. Ang total niya is almost 70 billion. Isa pa lang yun. Halos natundaan yan. Pambihira. Saan ka kukuha na ngayon ng pang-Nutriban? Ala. Kung ikaw ay ganyan. At ano ang ginagawa etong matatawa ka Anong ginagawang proyekto ng ating administrasyon? Puro yung sinasabi nilang panes et circenses. Ano po yun? Sa Latin, Sa Latin. bread and circuses. Oh. Bibigyan mo ng tinapay, aaliwin mo. Yun ang ginagawa. Kaya yan yung purpose ng AKAP at saka yung AIX, di ba? Di ba yung mga At ayuda? kaya kaya walang brain. Parang noong ancient Roman times, pagka may problema,
gagawa sila ng mga gladiator, di ba? Opo. Yung mga gladiator, yung mga patayan Opo. para maaliw yung mga masa. O anong proyektong ginawa Ay, mali. ni First Lady para 5.8 million Filipinos basically illiterate, 24 million na mga tao ay functionally illiterate. Opo. Kasama yung mga bata. Nagkaroon ng pasyalan sa loob ng palasyo. Ay, grabe. Yun ang project mo. Anong silbi nun? Oh Sabi my niya, God. in the spirit of the season daw, from 6 p.m. to 11 p.m. Pwedeng mamasyal. Pwedeng mamasyal sa loob ng Malacanang. palasyo. May mga ilaw. Ha? Oh. Makakain ba nila yung ilaw? Hindi po. Magbibigay ba ng trabaho sa kanila yung ilaw? Parang po. pinamumukha mo pa na, kayo, wala kayong makain, pero tingnan nyo, nasa palasyo kami maganda nakatira. kami, Parang bago merong mga laro-laro, yung mga games, parang arcade. Yung claw, yung gano'n, yung kumukuha ng mga premyo, carousel, may space rocket, inaaliw ba yan? lang para makalimutan yung gutom. Ilang araw aaliwin, pagkatapos, gutom na naman. Gutom na naman. Oo, baha na naman. Traffic na naman. Wala na naman trabaho. Walang silbeng pinagagagawa nyo. Walang pamasahe. Papakainin ng puto bumbong at bibingka ng isang Wala araw, na. dalawang gabi, tatlong gabi. Pagkatapos, gutom na naman. Anak ng pating, puro pakitang tao po yan Ayun. Ayun pala yun. Puro pakitang tao. Yan ang nangyayari. Kanya, eto nga ang mabigat po dyan. Kanya nga po, ang nangyayari ay bagsak ang kredibilidad, ang tiwala Opo. ng mga tao sa administrasyon. At eto nga, kita nyo ito ang dapat tingnan natin Opo. Ano ba ito? Teka itong magandang analysis dito sa pangyayari dahil puro palliative nga etong nandito saan ba yun? Ito to. Papanong malulunasan itong problema to na crisis of confidence. Anong gagawin? Ito ba ay may solusyon pa? Makaka-govern pa ba? Makakapamahala pa ba ang isang tao na ang taong bayan mismo, pati yung mga dating naghalal sa kanya, katulad natin, di ba nag-BBM ka? Opo. Ako nag-BBM din. Partner partner. Oo. Yun ay paano ka patuloy na mamamahala kung walang naniniwala sa sinasabi ninyo, sa sinasabi mo. Mahirap yun Yun ang mabigat Opo. Kita mo, ang baba ng kanyang Rating. trust rating. Hindi lang approval, trust. Trust. Walang nagtitiwala sa kanya. Pwede siyang mag-press conference ngayon, sabihin niya, ngayon ay Huwebes. 1 ng Enero, hindi pa siya pagtitiwalaan, i-google pa kung tama yung sinasabi niya. Hindi ganun ka walang tiwala kasi sa kanya. Papanong pagpapatuloy ka ng lahat ng sinasabi mo ipinagdududahan ng taong bayan. Yun lang. Papanong mabigat yan How can you govern kung ganun kababa ang tingin sa'yo ng tao na ikaw ay sinungaling? Kaya alam mo, matatawa lang ako etong si Nuclear bomb. Iba na naman. Nuclear, hindi walang klaro Okay. Sabi ba naman niya, yung pagsabi daw ng Vice Presidente na handa na siya ay laging handa na maging Pangulo. Bakit daw ganon? Mali daw yon. Ina-undermine daw ang kumpiyansa, ang tiwala sa administrasyon. Hindi po siya ang nag-undermine ng tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Ang administrasyon mismo sa hindi pagtupad ng mga pangako. 20 pesos na bigas, 6 na milyong pabahay, ilang daang libong classroom na 22 lang pala nagawa. Ngayon, yung bago magpasko, may big fish, puro dilis, puro tamban. Sabihin na natin tamban, yung district engineer. Kayo po ang may kasalanan ng pagkawala ng tiwala sa inyo. Hindi po ang Vice Presidente. Number 2, Nuclear. Ay
Hindi po pag-undermine. Yung sinasabi niya parang atat na atat si Oo nga. VP Sara. Hindi po. Sapagkat, kasi sinasabi nila bakit naman siya ang ipapalit. Eh yun na nakalagay sa konstitusyon eh. Vice President Ang Vice siya eh. President ang papalit kapag Ano ba nag-resign yan? ang Oo. Presidente. Oo. At hinalal siya bilang Presidente kasi 32 million people ang gustong siya Yes. ang pumalit kung magre-resign si Marcos. Ngayon, Opo. yung sinasabi mong hindi maganda yung pagsasabing Marcos resign na nakaka-destabilize, BS po yan. Abogado ka, di mo alam yan. That is part of freedom of expression basta hindi lumalabag sa batas. At yung sinasabi ni Bendalo, John Vic, Opo. na pag nag-Marcos resign ka, kakasuhan ka, BS din yan at alam nyo yan. At pero hindi kayo nagsasalita. Opo. Oo, kasi yan ay part ng freedom of speech. Kaya wag nyo kaming ginaganyan na no clear. Ha? Alam nyo, puro katatawanan itong administrasyon na to. Si Clavano, male version lang yan ni Claire Castro eh. Bakit puro kengkoy? Mr. President, ang appointee mo, ha? Si Gadon, si Claire, si Clavano, although si Remulla, puro kengkoy po. Ako nagtataka kayo kung bakit wala naniniwala sa inyo, mag-appoint kayo na maayos. Baka maniwala pa kami sa inyo. Yun lang. O kaya lang, you have less than 2 years to do it. Otherwise, you will go down in history as the worst president so far. Can you imagine? Ang laki po ng achievement ninyo, Mr. President. Opo. Tinalo nyo ba si Noynoy Aquino bilang pinakamumuhian na Pangulo? Grabe, Ang no? galing nyo, palakpakan, winner!